mga bossing. Unahin natin, yung sinabi ni Max. Max. Ni Baste Duterte. O yan, ha. Siyempre ako, alam ko na kilala nyo na ho itong lahat, mga kababayan. Alam ko na sino ba naman ang hindi makakakilala kay Max? Kay Beste. Anak ng dating Pangulo yan eh. Kung bibigyan ko kayo ng background, ang natatandaan ko kay Max, kay Baste, naku si Max Candy. Yung candy, yung Max Menthol o Max Cherry, ano favorite nyo doon? No. Ano ang favorite nyong flavor doon sa Max? Ako yung yung pula, yung Max Cherry. O yan. Di ba? Sabi, kung ang lagi kong natatandaan kay Basti ngayon, mga bossing, yung pagiging matapang niya. Ano po? Yung talagang pagka sinabing sasampalin. Hanggang sabi lang yun. Huwag ka nang umasang sasampalin. Sinabi na nga pinangakuan ka na nga niyabangan ka na nga gusto mo pa ituloy. Baka naman mapahamak siya. Dahil sabi ni General Torre doon, di ba? Okay lang. Ready ako. Hintayin ko lang siya. Di ba, Beauty? At Elaine Ibo, watching from Singapore. Nako, buhay na naman si Chi. Ayan, si Beauty, nandiyan na. At nandiyan si Elanie Ibo. Nako, kapag ka nagpapasukan yung magaganda, kagaya ni Ma'am Etheline, buhay na buhay si Chi. Pero balik tayo kay Baste. Hindi natuloy yung sampal niya, no? Wala pa din, no? Eto. Cornered animal. Sabi niya, animal. So, yung mga na-corner daw na mga animal, become aggressive. Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Wait lang, saan na corner? Ang tanong, saan na corner? Di ba, Ma'am Ophel, Kirsten Bon? At Hanilin, saan na corner? Parang wala akong makitang na corner. Ma'am Lynn Hirakawa. Ang nakita kong na corner at hindi makasagot doon sa kanilang mga issue, ang vice-presidente. Yun ang corner. Na kahit anong sagot nila, mga kababayan, pinipilit iiwas doon sa tamang kasagutan. Kasi malilintikan sila. Madidiin sila. Yun yung mga nakita kong na corner. Di ba? Kaya nagtataka ako, cornered animals become aggressive. Parang sila kanila ho yun. No? Parang pinaparinggan ng vice-presidente. Corner ka na, ate. Tapos, ayun, pumunta. Corner na pala ako, sige, pupunta ako ng Kongreso. Pag pumunta ako sa Kongreso, magpe-press conference ako. Ayun, nagwala. Naging agresibo. Si Baste, grabe ka, pati ate mo. Sasabihan mo ng ganyan. Tama ho ako, mali sila, mga kababayan. Sino yung na-corner na hindi makasagot doon sa mga tinatanong at naging agresibo dahil iniiwasang sagutin yung mga katanungan na yun. Di ba? Mas dikit po doon sa kanila yung sinasabi ni Baste. Ituloy natin, ha? Dumito naman tayo. Yan. Si Pulong, magkapatid. Siyempre, ate! Sino pa ba ang tutulong? Sino pa ba didepensa? Ate! Yung ate. Yung mga kapatid. Kaya nga po, di ba, mga kababayan, naalala nyo po ba? Naalala nyo ho, mga bossing, na ang sabi ng ating vice-presidente, West Philippine Sea, no comment. Sino unang dumipensa doon? Pulong!
Brother, bro, oh, depends. Depends sa me. Oh, hindi po trabaho ng Vice Presidente ang magkomento para sa West Philippine Sea. Kita niyo naman ho, mga kababayan. Iyaan sila. Tuloy natin. Pulong Duterte warns of consequences of sham impeachment. Ayan na. If the Marcos administration think it can push this sham impeachment without consequences, ayan na. They are gravely mistaken. Nakakatakot pala talaga to, no? Tayo ho, lahat. Kapag tayo sumablay, mukhang may kalalagyan tayong lahat. Ano? Lalo na sa Pangulo. If the Marcos administration, kapag ka ito, hindi nag-push through yung impeachment, asahan mo, may consequence na nakaghihintay sa inyo. No? They are gravely mistaken. Alam niyo naman po, napakasimple ng problema nila na lagi po nilang sinasabi na sila ang may alam ng katotohanan. Sagutin nila, tapos po. Tapos yan, pag sinagot nila at talagang napatunayan, yung mga sinasabi nila ay mga katotohanan at walang, kumbaga, walang paglulustay na nangyari. Tapos yan. Ano, hindi na kailangan yung pananakot, ganito. Tingin niyo po, yung mga sinasabihan nilang mga ganyan, may kaba pa po ba yung mga yan? Kinakabahan pa po ba yung mga yan? Hindi na. Ano po, ang haba ng panahon, mga bossing, 1980s pa. Oh, sanay na sila sa mga ganyan. Ngayon pa kaya? Sabi ni Sweet Grandma and Kakanay, ano yan? Kanay Dian, Ghost TV. The will of the people is to impeach Sara dahil parang hindi vice-presidente. Di ba? This is not just about VP Sara Duterte. This is about the will of the people, of the Filipino people. Sabi ko nga sa inyo hindi nyo pwedeng tawagin na majority kayo. Alaus nongga. Ano? Alaus nongga. Walang ganun ho. Doon sa side ng mga DDS, mga boss. Bakit? Kahit ilang beses na nating paulit-ulitin, ano po, mas malakas ang puwersa ng nakasuporta sa gobyerno. Dumagdag pa yung 15 million. Wag na nating sabing 15 million na mga kakamping. 14 million na lang. No? Kasi nakikita ko majority din ng kakamping sinusuportahan nila ang Pangulong Bongbong Marcos. Majority ng ito masasabi ko 100% ng kakamping at government supporter gustong ma-impeach ang Vice Presidente. Di ba ang majority yun ang boses ng Pilipino? Di ba? Sabi ni Dennis Indoy, alam mo bro, kung tagang seryoso yung pamahalaan sa pagsugpo ng magnanakaw sa kaban ng bayan, umpisahan kay Marcos sa mga senador at lalong-lalo na sa congressman para hindi bias ang vlog mo. Wala ngang issue sa kanila wala nga kayong maipakitang ebidensya ng mga nagnanakaw, yung mga sinasabihan yung magnanakaw. Ano yun? Ano? Sa realidad ng buhay, ebidensya. Bago imbestiga. Ebidensya. Bago mo sabihin na magnanakaw yung mga yan. Pagka ikaw nagsalita ng magnanakaw at walang ebidensya, tungaw ang tawag sa'yo. Di ba? Nanghuhula ka lang.